kagaya nito, nag-NPA, nag-underground, nag-Communist Party of the Philippines. Magkaisa tayo! Maraming salamat ka, Eric. Sana ang boses ko okay pa rin po. Ang dati natin sinisigaw, mga kasama ko dyan dati, ibagsak! Huwag matakot! Ang sigaw ko ngayon, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang dami ko po mga kasamahan sa social media, taga-UP Diliman, ang gustong sumama kahit na kami senior citizen na. Bakit? Kasi hindi na bago ni Cory Aquino nung nilagay namin siya na nag-EDSA People Power tayo, hindi na bago ang sistema ng kabulukan ng Pilipinas. Nandyan pa rin ang mga magnanakaw, nandyan pa rin ang mga kawatan, ang plunderer, na dapat ay buhay ang kapalit dahil ang ninanakawan ay ginawang breadwinner ang mga taxpayers, ginawang forever gatasan. Lahat ng ating galaw, simula ng paggising natin, tayo ay nagbabayad ng tax, ng buwis, tapos para nakawin lang ng party list congressman. Anong klaseng buhay ang binibigay nila sa atin? Dapat hindi ko boboto si Tatay Digong dahil kami ay puro aktivista sa bahay. Pero si Bar Rojas dapat ang iboboto ko dahil kaibigan ko ang mga pinsan. Kaibigan ko mga Araneta. Ako ay nag-aaral sa isang Catholic school. Nakaklase ko si First Lady. Pero anong ginawa? Katoliko ang relihiyon. Pero ang relihiyon ay gawang tao. Ang spiritual ay galing sa Panginoon. Maski si Father Jerome, kaya kung palalayasin tayo dito sa EDSA, si Father Jerome ay apo namin. Spokesman ng CBCP. Ako ay nangongolekta at 18 years old. Nangongolekta ako ng kontribusyon para kay Cory Aquino sa mga senador na makakaliwa. Pati kay Joma. Marami yan ng mga senador at congressman na nakipagkaibigan, nakisiping sa mga komunista. Kaya alam ko, komunista talaga ang Dilawan at Pinklawan. Huwag ninyong itago. Bakit kayo nagkakampihan? Kasi kayo ay anti-Christ. Dahil hindi nyo palalampasin ang pagnanakaw sa mga kaawa-awang Pilipino. Kung kayo ay malakristo, kaya hinahamon ko ang mga pare, ang mga pastor ng NCCP, UCCP, dati kayo nagko-contribute sa mga komunista. Nasaan kayo ngayon? Dito kayo magsalita, hindi dyan sa mga walang paninindigan. Kung may paninindigan kayo, kahit wala kayong gwadya, wala kayong kotse, wala kayong pera, kayo ay nakatira sa kung saan lang na pwede kayong patayin. Dapat kayong panindigan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Hindi ba tayo na-challenge, naka-wheelchair na po si Tita Tess Pelus at siya po ay senior citizen. Ang buhay po niya at ng kanyang pamilya ibinuwis nila sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army at sa MDF. Kagaya ni Ka Eric, ako po 21 years sa CPP, NPA, NDF. Si Tita Tess Pelus, buong kapatid niya, buong pamilya ay nag-NPA, nag-Communist Party. Pero ngayon nananawagan, sobra-sobra na ito. Si Marcos na at si Romualdez, kasabot na nila ang mga komunista, ang mga hilaw na komunista, at ang kanilang mga alipures, pati ang taong simbahan na putol na rin nila. Eric, dati tayo magkasama sa kilusan ng pagwawasto ng katotohanan. Ngayon, kilusan ng pagwawasto ng kamalian at kabulukan ng Marcos, gobyerno ni Marcos. Kaya kayong mga pulis, officers, ang tatay ko ang naging boss ng mga pulis ng panahon ni Magsaysay, konsehal. Alam ko kung gaano kababait kayo, may mga pamilya ko, may mga kapatid kayo. Huwag ninyong hayaan i-recruit
na sistema. Maraming salamat po. Patuloy ang laban. Ayun, Tatay Ben, pinapanawagan natin ang boses ni Undersecretary Ben Ranque habang nagpapahinga si Tita Tess Belus at itulak natin ang wheelchair, padaanin natin ang boses ng mga matatanda ngunit matatapang pa rin at magigiting. Mabuhay ka, Tita Tess Belus. Ang mga komunista ang nanggugulo sa ating bayan. Kahit sinong presidente, ginugulo nila. Kaya hindi tayo masenso dahil sila manggugulo. Ngayon, dahil bangag ang Pangulo, sinusunod nila, hinututan nila, nagkapira sila, mga magnanakaw kayo! Pira ng bayan yan! Bilang former undersecretary ng nakaraang administrasyon, bakit ang ating mga gabinete ngayon hindi sabihan ang presidente na bumaba ka na dahil wala ka na sa tinong katiloan, wala ka na Bongbong Marcos sa matinong pag-iisip, bumaba kaya. Yan ang gawin ninyo mga gabinete. Cabinet members, I challenge you, withdraw your support to the bangag, buang, walay otok na presidente dahil siya po ay isang national security threat. Nagkagulo ang ating bayan, sinasakyan ng mga komunista upang ang kanilang klaseng gobyerno na mamatay tao, sila ang manantilit dito sa bansa. This is the only president who allowed the communists to be with Malacanang, to be in Congress, to be in the Executive Department. Pinasok at inalaw ni Bangag Bongbong Marcos ang mga komunistang manggugulo sa atin dito sa bansa natin. Kahit sino pa ang mga presidente sa ating bansa, ginugulo tayo ng mga komunista na yan. We have to end this madness. We have to end this insanity of the president. Let us call for Bangag Bongbong Marcos to step down and let somebody who will be that somebody is to lead this country so that we will be redeemed by the administration Bangag Bongbong Marcos na magnanakaw. Lahat na mga kasapi niya magnanakaw. Ganyan sila kamasama. We are sad that our brothers and sisters in the Catholic Church have been corrupted by the communists of the Philippines. Kinurap sila ng mga bayan, kinurap sila ng mga makabayan upang sabihan ang mga Katoliko na kuno they have to condemn. Sabi nila sa kanilang mga sinasabi nila, i-condemn na nila ang corruption. Tama ka, palayasin na natin sila. Sabi nila, yung tinuro ng Katoliko, i-condemn natin ang corruption. Pero anong gagawin sa mga magnanakaw? Ayaw ang gagawin sa mga korap. Wala kayong sinasabi. Gusto na nyo kundinahin ang mga magnanakaw, ngunit hindi ninyo parusahan. Is that justice to you? Justice ba yung hinigin ninyo? Nga nagmamarcha kayo, pinupuno ninyo ang People Power Monument, pero ang sabi ninyo, kondinasyon lang. Huwag just condemnation. Let justice win. Kung sino yung sinasabi ninyong kurap, dahil hindi naman ninyo sinasabi ni si Marcos, kung sino ang sinasabihan ninyong kurap, palayasin nyo. Walang silbi yung pagpapainit-init ninyo dyan. Kung hindi ninyo sasabihin, Marcos alis dyan. Wala kayong karapatan. Wala kayong karapatan magmarcha at kondinahon si Marcos. Kung hindi ninyo palayasin, nagsasayang lang kayo ng inyong mga resources, nagsasayang ng energy, nagsasayang ng inyong mga
kabataan, bit-bit po niyan. Pero mali ang inyong mga paniniwala. You are guided. Ha? Maitim na budi ang nag-guide sa inyo para kayo kuno. You are condemning. I-condemn daw ninyo. Sabi ng mga pare, i-condemn ang magnanakaw. Pero hindi kayo nagpaparusa sa mga magnanakaw. Is that the way the Filipinos ituro niyo sa kanila? Na condemn lang ang mga magnanakaw pero hindi natin parusahan? Ano ang klase kayong mga tao? Bangag na ba din kayo? Ha? Na bangag na ba kayo? Bakit hindi ninyo isigaw? Marcos alis dyan. Marcos resign.